Kabanata 631. Bakit siya magkakaroon ng isang nakakadismaya na pamangkin? Habang inisip niya iyon, lalo siyang nagagalit, at gumamit siya ng mas maraming lakas para bugbugin siya. Napasigaw si Mikel dahil sa pambubugbog, at labis na nasaktan siya. Matapos bugbugin ni Easton si Mikel, humingi siya ng tawad at sinabi kay Thomas, "I'm sorry. Kasalanan ko kung hindi ko siya tinuruan ng mabuti. Hinayaan kong lumabas ang nakakadismaya na walang isip na ito at ipahiya ang sarili niya." Tinabi lang ni Thomas, "Gawin mo ang dapat mong gawin." Bumilis ang tibok ng puso ni Easton. "Opo, Ginoo." Sa totoo lang, binugbog niya si Mikel ng walang awa dahil sa galit niya, at sana ay mabigyan din ng kaunting parusa si Mikel. Sa ganoong paraan, hindi ito isa puso ni Thomas, at maaari niyang iligtas si Mikel sa pagkakataong ito. Kung tutusin, pamangkin niya si Mikel, pinakamamahal niyang pamangkin. Ngunit paanong hindi alam ni Thomas ang munting panlilinlang ni Easton? Dapat ay walang mga damdaming kasangkot pagdating sa pag-aayos ng gayong malaking issue. Kung hahayaan lang ni Thomas si Mikel ng ganoon, mabibigo ang lahat ng gumawa ng kabutihan. Ang mga taong gumawa ng kabutihan ay hindi kailanman humingi ng gantimpala, ngunit hindi rin sila maaaring magdusa ng anumang hinaing ng walang dahilan, tama? Kaya naman, hindi niya madaling mapatawad si Mikel. Napabuntong hininga si Easton at hinaila sa tenga si Mikel. "Lumabas ka at sumunod sa akin ngayon." Pagkatapos ay inakay niya si Mikel palabas. Pagkaalis nilang dalawa ay gulat na gulat pa rin si Ben. Hindi pa niya maalis sa isip niya ang nangyari. Handa siyang sumuko kay Mikel. Bakit biglang bumaliktad ang sitwasyon? Bakit bigla na lang naresolba ang masungit na si Mikel? Napakakakaiba. Tanong ni Ben, "Young Master, paano mo nagawa iyon? Bakit biglang nakipag-ayos si Mikel?" Umalaklak si Thomas. "Tito Ben, narinig mo kanina. Si Mikel ay isang mapagpanggap na impostor lamang. Hindi siya miyembro ng Bureau of Industry and Commerce. Kaya, hindi rin nakakagulat na siya ay naaresto." Umiling si Ben. "Hindi ako nagsasalita tungkol dyan. Ang ibig kong sabihin ay, paano mo inimbitahan ang isang malaking tao tulad ng Easton Edinger? Isang malaking tao. Haha. Si Easton ay isang hindi gaanong mahalagang karakter na hindi karapat-dapat na bigyan ng pansin sa harap ni Thomas. Kung payag si Thomas, maaari niyang tangalin si Easton anumang oras at kumuha ng ibang tao para palitan siya." Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Thomas, "Hindi ako gumamit ng anumang espesyal na pamamaraan. Hiniling ko lang na may tumawag kay Easton. Sinabi ko sa kanya na ang kanyang pamangkin ay nananakot at nang blackmail sa mga tao dito. So, lumapit siya. Iyon lang ba?" "Oo. Bagamat medyo pilit ang paliwanag, mukhang hindi naman ito may malaking depekto." Tumayo si Thomas. "Tara tingnan natin kung paano dadalhin si Mikel." "Okay, tara." Naglakad na silang dalawa palabas ng office building. Pagdating nila sa labas, nakita nila ang isang sasakyan ng pulis na pinaharurot. Pagkaraan ay pinususan ng ilang pulis si Mikel at dinala siya. Ito ay kahanga-hanga kung gaano kabilis dumating ang mga pulis. Ito ay kinakailangan, bagaman. Nang parehong tumawag ng pulis sina Mikel at Thomas, maaari na lamang silang magmadali. Nasiyahan si Ben nang tumango siya. "Oo. Ang sinasabi ng mga tao, what goes around comes around. Kung hindi pa nangyayari ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon, ito ay dahil hindi pa ito ang oras. Pagdating ng panahon, tatamaan ka agad ng karma." Hindi pa rin inaalis ni Ben ang pagiging bata. Nang marinig ni Thomas ang sinabi niya, tumawa siya ng malakas. Nang maisip nilang tapos na ito at handa na silang tumalikod at umalis. Isang malaking grupo ng mga tao ang biglang nagtaas ng malaking banner habang buong pagmamalaki silang naglalakad mula sa malayo. 4 na malalaking salita ang nakasulat sa banner. "Dapat mamatay ang makikinabang." Kabanata 632. Kakaalis lang ni Mikel, at dumating na naman ang isa pang grupo ng mga tao na hindi alam ang mga pagkakakilanlan. Sunod-sunod ang mga problema. Tiyak na hindi ito mukhang isang kaso na nangyari bigla. Pinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na may nanlilinlang sa kanyang likuran. May gustong wakasan ang Shalom Technology. "Young Master," sabi ni Ben. Mabilis ang tibok ng puso niya habang nakatitig sa malaking grupo ng mga taong naglalakad ng nakauniporme. Nararamdaman niya na may mangyayari. Hindi siya naglakas loob na maging pabaya. Agad niyang tinawag ang mga security guard ng kumpanya.
Pagkatapos ng lahat, ang Shalom Technology ay isang malaki at nangungunang kumpanya sa Southland City, kaya mayroon itong malaking bilang ng mga security guard. Kung gusto talaga nilang lumaban, baka hindi sila matalo. Ang problema ay hindi pa rin nila alam kung bakit naroon ang grupo ng mga tao. Nakaramdam sila ng insecurity. Maya-maya, lumapit ang malaking grupo ng mga tao. Isang babaeng nangunguna ang nagtutulak ng wheelchair, at isang lalaki, na ang mga paa ay nasa cast, ay nakaupo sa wheelchair na iyon. Nang halos 8 metro ang pagitan ng magkabilang panig, ang mga taong iyon ay tumigil sa paglalakad. Sa gitna ng karamihan, hinawakan ng isang bata ang bagong modelo ng ilang uri ng kagamitan at tumayo. Kinilala ni Ben ang bagong modelo ng kagamitan bilang ang rehabilitative equipment na inilagay lamang ng Shalom Technology sa merkado. Nang makita ni Ben ang sitwasyon, naramdaman niyang may mali. Dahil lang sa bagong model na ito kaya naakit nila ang nakakainis na si Mikel. Hindi naging madali ang pagpapalis sa nakakainis na lalaking iyon. Kaya, para saan ang grupo ng mga tao na ito pumunta dito? Sino ang taong namamahala? Tanong ng babae sa madilim na boses. Si Ben ay sumulong at nagkusa na ipagtanggol si Thomas. Ako si Ben Caspian. Ako ang general manager at ang taong namamahala sa Shalom Technology, sabi niya. Tumango ang babae. Ako si Mabel Ortiz. Tinulyapan niya ang lalaking nasa wheelchair bago siya humikbi at sinabing, ang lalaking nakaupo sa wheelchair ay ang asawa ko, si Everett Stanton. Tanong ni Ben, maaari ko bang malaman kung bakit pinangunahan ninyong dalawa ang ganoong grupo ng mga tao na pumunta rito? Humihikbi si Mabel habang sinasabi, 3 araw na ang nakalipas, nagkaroon ng malaking sunog sa parke ng kagubatan, at nasunog ang aking asawa. Matapos siyang gamutin ng doktor, sa pangkalahatan ay maayos na siya. Unti-unti na siyang makakabawi. Ito ay lubos na nagkataon na ang Shalom Technology ay naglagay ng maraming rehabilitative equipment sa merkado ng sabay-sabay. At saka, sabi mo malaki ang maitutulong nito sa nasusunog na sugat. Naisip kong tulungan ang aking asawa na gumaling sa lalong madaling panahon, kaya gumastos ako ng pera para bumili ng isa para sa kanya. Tinong mag-aakala. Habang nagsasalita siya, nagsimulang umiyak si Mabel, at patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Kumunat ang noo ni Ben. Anong nangyari pagkatapos? Sabi ng isang bata sa gilid, pagkatapos gamitin ng tatay ko ang produkto mo, hindi na siya gumaling. Nagsimula pa siyang maging hindi gaanong tumutugon. Ang kanyang mga braso at binti ay naging paralisado, at ang kanyang nasusunog na mga sugat ay lumala. Sinabi ng doktor na ang tatay ko ay mahuhulog sa isang vegetative state kung ito ay patuloy na mangyayari. Malinaw na sinabi ng doktor na naging ganito ang tatay ko dahil ginamit niya iyong produkto. Kailangan mong bayaran ang aking ama para dito. Natigilan si Ben. Bagamat may pakiramdam siya na may mangyayari, hindi niya inaasahan na magiging seryoso ito. Sa teorya, ang rehabilitative equipment ay sumailalim sa iba't ibang pagsubok sa kaligtasan, kaya imposibleng mangyari ang ganoong sitwasyon. Bakit lumala ang kondisyon ng pasyente? Dapat mamatay ang kumikita. Dapat mamatay ang kumikita. Ang kumikita ay dapat mamatay. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagwagayway ng kanilang mga banner habang sabay silang sumisigaw. Napakalakas ng kanilang mga boses kaya naakit nila ang maraming dumaraan na lumapit. Marami sa kanila ang naglabas ng kanilang mga telepono at ni-record ang eksena. Kung ang anumang bagay ay hindi nahawakan ng maayos, ang reputasyon ng Shalom Technology ay lubos na masisira. Pinaikit ni Thomas ang kanyang mga mata. Sa katunayan, ito ay katulad ng kanyang hinulaan. May taong sadyang nag-set up nito. Si Mikel ang unang atake, at si Mabel ang pangalawa. Sunod-sunod na pag-atake, at sunod-sunod na problema. Kung hindi siya mag-iingat, masisira siya. Kabanata 633. Ang mas nakakatakot, ang kalaban ay gumamit ng napaka-espesyal na panlilinlang. Ang utak ay nagtago sa dilim at hinukay ang panlilinlang na naging kapaki-pakinabang sa Shalom Technology upang ito ay mabaligtad sa kanila. Di ba gumagamit ka ng mabubuting gawa? Haha! Ang mabubuting gawa na ginawa mo ay magiging kakilakilabot na mga bagay. Kung mas gusto mong magkaroon ng magandang reputasyon, mas masisira ang iyong reputasyon. Ito ay isang talagang maruming pamamaraan. Ngunit, ito rin ay isang mahusay na pamamaraan. Kung sila ay mga normal na tao, talagang wala silang solusyon para harapin ito. Pinunasan ni Ben ang malamig na pawis sa kanyang noo. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, Madam Ortiz, ang aming mga produkto ay sumailalim sa isang mahigpit na pagsusuri.
Theoretically, dapat walang problema. Gusto mo pa bang ipagtanggol ang sarili mo? Tinuro ni Mabel ang asawa at sinabing, muntik nang maging vegetative ang asawa ko. Tinusubukan mo ba kaming lokohin ngayon? Nawalan ka na ba ng konsensya? Tinuna rin sila ng malaking grupo ng mga tao sa likod niya. Nagtinginan ng mga dumaraan at lahat sila ay nakatingin kay Ben ng may paghamak. Napakasama ng Shalom Technology. Nagkamali sila pero ayaw nilang aminin. Ito ay napakahirap. Eksakto. Naisip ko noong una na ang Shalom Technology ay isang magandang kumpanya na may pakiramdam ng responsibilidad sa lipunan. Hindi ko alam na sila rin ay walang prinsipyong kumikita. I guess lahat ng good deeds nila ay peke. Nagsisinungaling lang sila sa mga tao. Sok. Habang inisip ko sila, mas galit ang nararamdaman ko ngayon. Nilike ko pa ang official Facebook page nila. Ito ay sobrang nakakadiri. Pinag-usapan ito ng lahat. Sa isang iglap, kumupas ang magandang reputasyon ng Shalom Technology. Ito ay isang maliit na bahagi lamang noong ito ay opinyon lamang mula sa grupong ito ng mga dumadaan. Sa sandaling lumala ang insidente at nakakuha ng higit na pagkakalantad sa pamamagitan ng pag-publish sa mga headline, hindi magiging mahirap isipin ang kalubhaan ng insidente. Ang Shalom Technology ay papunahin ng opinyon ng publiko at ito ay masisira mula noon. Nakagawa sila ng mabubuting gawa hanggang sa na-frame na nila ang kanilang mga sarili. Ang ganitong bagay ay karaniwan sa kasaysayan. Nakakatakot ang opinyon ng publiko. Ang Shalom Technology kaya ang susunod na biktima. Nang makita ni Ben na mali ang sitwasyon, mabilis niyang ipinahayag ang kanyang sinseridad. Madam Ortiz, hindi ko sinusubukang iwasan ang responsibilidad. Gusto ko lang imbestigahan ng malinaw ang problema at malaman kung aling bahagi ang nagkamali. Huwag kang mag-alala. Kung talagang may nangyaring mali sa aming produkto na nagiging ganito ngayon ang iyong asawa, hindi ka papabayaan ng Shalom Technology. Gagawin namin ang aming makakaya upang mabawi ang iyong asawa at ibibigay namin ang komplementaryong kabayaran. Medyo sincere siya. Para sa isang malaking kumpanya, hindi naging madali para sa general manager na magsabi ng ganito. Handa siyang tumulong sa paggamot at gusto pa niyang gumawa ng mga kaayusan para sa kabayaran. Kapag handa siyang gawin ang lahat ng kanyang magagawa, ang kanyang saloobin ay talagang nagkakahalaga ng papuri. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Mabel. Pinunasan niya ang mga luha niya bago niya bahagyang inangat ang ulo at tumingin kay Ben. Magbayad. Haha, ano ba ako sayo? Pumunta ba ako dito para humingi ng pera sayo? Ang gusto ko ay hustisya. Pinabalik-balik mo ang asawa ko ng ganito. Paano ko ito papabayaan? Ngayon, gusto kong ilantad sa mundo ang iyong mga pangit na aksyon at tiyaking masisira ang iyong reputasyon. Gusto kong makita ng lahat kung ano ka talaga para hindi na maulit ang nangyari sa asawa ko. Gusto kong makondena ang Shalom Technology magpakailanman. Kabanata 634. Hindi alam ni Ben kung ano ang dapat niyang gawin. Tila ang kabilang panig ay hindi dumating upang makakuha ng hustisya ngunit dumating lamang mula sa malayo upang sirain ang reputasyon ng Shalom Technology. Ang kanilang layunin ay hindi simple. Kumunat ang noo ni Thomas at isa pa ang nasa isip niya ngayon. Sa totoo lang, naging bukas palad si Ben sa pag-aalok ng mga kondisyong iyon. Bukod dito, bilang asawa, kung talagang mahal ni Mabel ang kanyang asawa, tiyak na hindi siya lilito sa paraang ginawa niya. Niyon ay dahil nag-alok si Ben ng isang kondisyon na hindi tatanggihan ni Mabel. Nababahala ito sa pagtulong sa kanyang asawang si Everett na gumaling. Tila hindi nagpakita ng pag-aalala si Mabel tungkol doon. Hindi ba niya narinig o may iba pa ba talaga siyang nilalayon? Si Thomas ay sumulong ng isang hakbang at sadyang sinabi, nakagawa na ako ng ilang pananaliksik sa mga kasanayang medikal, kaya hayaan mo akong tingnan ang kondisyon ni Everett. Ang aming kumpanya ay maaaring magbigay ng pinakamalaking tulong upang matiyak na gumaling ang iyong asawa. Idinetalye pa niya ang kondisyon dahil gusto niyang marinig siya ng malinaw. Gayunpaman, kumilos si Mabel na parang kaharap ang isang malaking kalaban. Ang kanyang ekspresyon ay naging napaka-hindi natural at ang kanyang pagmamataas ay agad na nawala. Medyo kinabahan pa siya. Siya subconsciously lumipat ng isang maliit na hakbang paatros. Haha. Paano kami magtitiwala sa mga bagay na sinasabi ninyong mga kumikita? Dahil lang sa paggamit ko ng produkto no kaya naging ganito ang asawa ko. Ngayon gusto mo talagang pagkatiwalaan kita at hayaan mong ipagpatuloy mo ang pagtrato sa asawa ko. Haha, pinipilit mo bang patayin ang asawa ko? Mangarap kayo.
Sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ito ni Thomas. Wala siya doon para sa kanyang asawa. Dumating lang siya para guluhin sila. Kung ang mga normal na babae ay nakarinig ng ganoong alok, bakit nila ito tatanggihan? Gusto nila ng isang tao na mabilis na gamutin ang kanilang mga asawa. Parang may mali sa babaeng ito. Mukhang kalmado si Thomas habang sinasabi, Madam Ortiz, pinipilit mo na huwag kaming magpagamot ng asawa mo. Natatakot ka ba na pagalingin namin ang iyong asawa at hindi ka makakagawa ng kaguluhan? Napakadali niyang magsalita, ngunit napakaseryoso ng nilalaman ng kanyang mga salita. Napalunok si Mabel. Kung ipipilit niyang tanggihan si Thomas, masasabi ng iba na may mali. Napakaraming tao ang nanunood sa kanila on the spot. In the end, Mabel coldly said, Okay, I'll let you check on him, but you can only examine him. Hindi kami kukuha ng anumang gamot mula sa iyo. Kukuha ako ng profesional na doktor para sa paggamot. Isang profesional na doktor. Haha. Sa pagsasalita tungkol sa mga kasanayang medikal, walang marami sa Southland District na mas mahusay kaysa kay Thomas noon. 2 hakbang ang ginawa niya patungo kay Everett, tumingkayad at tiningnan ang kanyang kalagayan. Tinagmasdan niya si Everett sa lahat ng uri ng anggulo. The whole time, walang tigil sa paglunok si Mabel. Matapos suriin ni Thomas si Everett, tumawa siya. May kung anong nasa isip niya. Una sa lahat, ang mga binti ni Everett ay talagang nasunog, ngunit hindi siya nasunog sa kagubatan 3 araw na ang nakakaraan. Sa halip, nasunog siya kahapon at hindi tama ang oras. Malinaw, ito ay naset up upang i-frame up ang Shalom technology. At saka, nang obserbahan ni Thomas si Everett, napagtanto niya na naging gulay talaga si Everett. Sa halip, nagpapanggap lang siya. Bagamat nagpanggap siyang totoong-totoo, masasabi pa rin ni Thomas na may mali sa pamamagitan ng natural na mga tugon ng kanyang katawan. Matapos maintindihan ni Thomas ang mga ito, tumayo siya at sinabing, Oy, mukhang magiging lumpo na siya. Napakaseryoso ng kanyang kalagayan. Nakahinga ng maluwag si Mabel sa pagkakataong ito. Tinuro niya si Thomas at sinabing, ano pa ang masasabi mo ngayon? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, gusto kong malaman ng lahat ng news media kung gaano kadumi at karumihan ang iyong Shalom technology ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, humigit kumulang 8 sasakyan ng reporter ang pinaharurot. Pagkatapos, isang malaking grupo ng mga reporter at photographer ang dumating sa site. Ang mataas na bilis ay lampas sa imahinasyon. Dapat sabihin na ito ay inayos ng maaga ng isip. Nais nilang maitala ang kontrobersyal na sandali upang hindi maipagtanggol ng Shalom technology ang sarili at tuluyang masira ang reputasyon nito. Nang makita ni Ben ang napakaraming reporter, agad siyang natigilan. Kabanata 635. Paano niya ito maipapaliwanag? Hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili niya. May mali sa produkto ng Shalom technology. Naniniwala siya na may publish ito sa mga headlines sa loob ng kalahating oras. Sa oras na iyon, hindi niya magagawang baligtarin ang sitwasyon kahit na gusto niya. Dumating na ang katapusan ng Shalom technology. Itinaas ni Mabel ang kanyang ulo at hindi man lang nakaramdam ng lungkot. Nakaramdam na lang siya ng pagmamataas at kasiyahan na para bang nakamit niya ang kanyang pakay. Habang iniisip ng lahat na tapos na ang Shalom technology, walang nakapansin na ilang beses na inabot ni Thomas ang katawan ni Everett at nag-activate ng ilang acupuncture point sa kanyang katawan. Kasunod nito, habang nandoon ang lahat, si Everett, na sa simula ay paralisado at mapurol, biglang tumalon mula sa wheelchair habang nakakast ang mga paa. Tuloy-tuloy siyang tumetalon at tumetawa habang kinakamot ang katawan dahil nangangati. Nabasag pa niya ang cast sa kanyang mga binti at napaupo siya sa lupa habang kinakamot ang sarili. Dahil sa sitwasyon, natigilan ang lahat sa lugar nang makita nila ito. Ano? Ano ang nangyayari? Paano makakagalaw ang isang paralisadong tao ng ganoon? Parang hindi makapaniwala kahit anong tingin ng mga ito sa kanya. Nagulat din si Mabel. Ito ay ganap na naiiba sa kanyang unang plano. Habang pakiramdam niya ay nahihirapan siya, sumigaw siya nang hindi man lang nag-iisip, Everett, anong ginagawa mo? Ito ba ay isang normal na tugon ng isang asawa matapos makita na ang kanyang asawa ay maaari nang gumalaw? Ito ay malinaw na hindi. Sa sinabi ni Mabel ay alam niyang mali ang nasabi niya kaya agad niyang tinakpan ang bibig niya. Ngunit huli na. Naramdaman ng mga reporter na may mali kaya nagpalit sila ng panig. Ni-record nila ang sinabi ni Mabel at tinanong nila siya ng sunod-sunod na tanong. Ang mga reporter na ito ay parang baril.
Kung magagamit mo sila para harapin si Thomas, natural na magagamit sila ni Thomas para harapin ka. Nagpanik si Mabel. Hindi niya pinansin ang mga reporter at hindi sumagot ng anumang tanong. Masasabi pa nga niya na may mali. Pumalaklak si Thomas. Tumingin siya kay Everett sa kabilang side at sinabing, "Kumusta ang pakiramdam mo ngayon?" Pumalaklak si Everett habang kinakamot ang sarili. Nararamdaman kong makati ang buong paligid. Napakamot. At saka, hindi ko alam kung bakit hindi ko mapigil ang tumawa. Mangyaring dahil sa tinulungan mo ako. Makalakad na ang paralisadong tao. Ang mabagal na tao ay maaaring magsalita ng normal. Ang kanyang mga nasugatang binti ay maaaring mabali ang cast at malayang makagalaw. Nakikita ng lahat ang isyo ng walang paliwanag ni Thomas. Napangisi si Thomas at hindi pinansin si Everett. Ang mga acupuncture point na kanyang na-activate ay makakabawi sa lalong madaling panahon. Sa loob ng mga susunod na minuto, dapat lang niyang i-enjoy ang Katie at pagtawa. Itinuro ni Thomas ang kausap, si Mabel. "Sino ka? Bakit sinasadya mong i-frame ang Shalom Technology? Sabihin mo na." Mapatla ang kutis ni Mabel at gusto na niyang umalis. Gayunpaman, isang malaking grupo ng mga security guard ang lumapit. Paano siya nagkaroon ng pagkakataong umalis? Wala ni isa sa kanila ang makaalis, kasama na ang mga tumulong sa kanya na kumilos. Ang mga mamamahayag ay kumukuha ng mga larawan sa sobrang galit. Excited ang crowd na nanonood sa show, at sumigaw din sila ng malakas. Habang nararamdamang walang magawa, nahulog si Mabel at napaupo sa lupa. Nagsimula siyang umiyak ng malakas. "It's none of my business. Tumanggap lang ako ng pera mula sa isang tao at ginawa ang sinabi nila sa akin. Pakiusap, huwag mo na akong pilitin." Kabanata 636. Tumenya si Thomas para paghiwalayin ng mga security guard ang ibang mga taong walang kinalaman at bigyan ng kaunting espasyo si Mabel para makahinga. Ayaw niyang itulak siya ng sobra sa isang sulok. Dahan-dahan siyang lumakad at nagtanong sa mahinahong tono, "Sino ang nagbayad sa iyo at humiling sa iyo na gawin ito?" Umiling si Mabel. "Ha?" Sobrang nakakatakot ang titig ni Thomas kay Mabel kaya natamba siya sa lupa at napaatras. Dali niyang ipinaliwanag, "Hindi naman sa ayaw kong sabihin. Hindi ko talaga alam. Kakaiba iyon. Kung nagtatrabaho ka para sa isang tao at binabayaran ka nito, hindi mo ba malalaman kung sino ang nagbayad sa'yo?" Badiin na tumango si Mabel. "Noong nakaraan, nalugi ako sa aking tindahan. Nabaon ako sa malaking utang, ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ngunit, nang umuwi ako noong nakaraang gabi, may ilang estranghero na nakasuot ng maskara ang nagpakita sa aking silid. Akala ko noong una ay pumunta sila para pagnakawan ako, kaya nabigla ako noong oras na iyon. Gusto kong tumakas pero nahuli nila ako. Matapos nito, I realized na hindi pala sila pumasok para pagnakawan ako. Sa halip, gusto nila akong magtrabaho para sa kanila at binayaran nila ako ng $300,000. Nakalatag na lahat ng plano nila. Ang kailangan ko lang gawin ay magpanggap ng maayos bilang isang asawa. Sabi nila kapag nabigo ako, kailangan kong mamatay. Hindi ako nang ahas na suwayin sila, kaya. Habang nagsasalita si Mabel ay humagulgol siya. Hindi ko talaga sinasadya. Pinilit nila akong gawin ito. Nabigo ako ngayon at papatayin nila ako. Ano naman ang magagawa ko ngayon? Umisi si Thomas. Napakagaling ng taong iyon sa pagpili ng tamang biktima. Malaki ang utang ni Mabel at kailangan niya ng pera. Binigyan nila siya ng pera at pinagbantaan siya ng kamatayan. Gustuhin mang suwihin ni Mabel pero ito ay imposible. Napaka-calculative ng ganoong isip. "Magtiwala ka, hindi ka mamamatay," biglang sabi ni Thomas. "Ha? Talaga?" "Of course, kasi ipapadala kita sa police station at kakasuhan ng blackmailan. Kahit gaano pa sila kagaling, kaya ba nilang pumatay ng tao sa police station?" Nabigla si Mabel. "Pang-blackmail. Police station. No, please huwag mo akong ipadala doon. Please." Kahit anong pakiusap ni Mabel, hindi siya pinansin ni Thomas. Diretso siyang tumalikod at naglakad palayo. Kahit na ang babaeng ito ay kumilos lamang ayon sa utos ng isang tao at naging kasangkapan, ang kanyang mga aksyon ay napakasuklam pa rin. Ang mga mabubuting gawa ng Shalom Technology ay halos masira ng ganitong uri ng mga tao. "Tumawag ka ng pulis." May sinabi lang si Thomas nang madaanan niya si Ben. Pagkatapos nito, agad na tumawag si Ben ng pulis at hinayaan ang mga pulis na arestuhin ang mga taong ito mula sa site.
Sa oras na ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Ben. Lumapit si Mikel at bina-blackmail sila kanina. Pagkatapos, sinadyang Sir-on sila ni Mabel. Patuloy nilang ginamit ang kabaitan ng Shalom Technology para magkagulo. Kahit na ang isang taong may problema sa pag-iisip ay maaaring sabihin na dapat mayroong isang tao na nagplano ng lahat ng ito sa likod ng mga eksena. Bukod dito, inamin din ni Mabel na siya ang inutusang gawin ito. Kaya, sino ang tao sa likod nito? Sa opisina. Umupo si Thomas sa kanyang upuan, tinitigan ng walang laman na papel na A4 sa mesa at naisip ang isang kalaban na posibleng magpakita ng paulit-ulit. Para sa mga taong may ganoong manipulative na pag-iisip. Nagtataglay ng matinding sama ng loob laban sa Shalom Technology at gustong wakasan ang Shalom Technology, hindi nagtagal ay may naisip si Thomas na dalawang pangalan ang nasa isip niya. Conley Hudson, Ryan Hudson. Si Conley Hudson, ang chairman ng Skyworld Enterprise, ay labis na kinasusuklaman ng Shalom Technology. Pero, si Ryan Hudson, na kinokontrol ni Conley, ay may napakalalim na pag-iisip at mahusay sa pagiging calculative. Kabanata 637. Baka silang dalawa talaga. Kinuha ni Thomas ang panulat at isinulat ang dalawang pangalan sa A4 na papel. Huminga siya ng mahabang buntong hininga. Ang mga pangyayari ngayon ay talagang kakaiba. Kung hindi niya ginawa ang mga kaayusan na iyon sa kumpanya at si Ben lang ang namamahala doon, grabe ang magiging sitwasyon. Maaaring hindi nalampasan ni Ben ang hamon ni Mikel, lalo pa ang kasunod na paninirang puri at pamba-blackmail ni Mabel. Tap. Pumasok si Ben sa opisina at nagsalita siya, "Young Master, alam mo ba kung sino ang taong lumalaban sa kumpanya natin?" Kinuha ni Thomas ang A4 na papel at ipinakita ang dalawang pangalan sa papel. Tiningnan nito ni Ben at tumango. Ganoon din talaga ang naisip ko. Si Conley Hudson lang ang gagawa ng ganoong bagay. Matagal na siyang nawala, kaya naisip ko na ang magkabilang panig ay hindi na muling magkalaban. Sinong makakaalam na? Walang pakialam na sinabi ni Thomas, hindi siya nawala. Naghihintay lang talaga siya ng tamang oras. Oras? Oo, ngayon na ang oras na nagpasya sila. Ang kabaitan na ginagawa namin ay parang isang bagay na nakakuha sa amin ng katanyagan at nagpapataas ng aming reputasyon sa gitna ng mga normal na tao. Ngunit, sa kanilang opinyon, ito ang pinakamagandang pagkakataon para salakayin tayo. Kung matagumpay nila kaming sinisiraan. Dadanasan namin ang 10 o kahit 100 beses na higit na presyon mula sa opinyon ng publiko at ang resulta nito, ang aming kumpanya ay masisirang tuluyan. Kinagat ni Ben ang kanyang mga ngipin. Napakalupit nila. Tinitigan ni Thomas ang pangalan sa papel. Medyo comforted siya at nadismaya. Comforted siya dahil hindi siya nagkamali sa kakayahan ni Ryan. Napakatalino talaga ng lalaking ito. Siya ay isang napakalakas na kalaban, kaya siya ay karapat-dapat para kay Thomas upang i-recruit siya. Nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil ginamit ni Ryan itong forest fire. Walang pakialam si Ryan sa pagkamatay ng mga tao at binaliwala ang lahat ng kabaitan. Pati na rin ang kagandahan ng buhay para lamang alagaan ang isang kalaban na hindi nagpapakita ng pagmamalasakit sa anumang bagay. Talagang ginawa niya ang lahat ng uri ng pamamaraan. Nakakahiya ang ganitong paraan. Mahal at kinasusuklaman ni Thomas si Ryan at medyo hindi siya komportable. Tinapon niya ang papel sa trash bin bago siya tumayo at naglakad palabas. Tinanong ni Ben, "Young Master, saan ka pupunta?" "Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment." "Ha?" Ipinaliwanag ni Thomas, hindi kailanman makukontento si Conley sa pagsira sa Shalom Technology. Naniniwala akong tiyak na susubukan niyang gumawa ng paraan para harapin ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Ang problema ng Shalom Technology ay pansamantalang nalutas, ngunit hindi pa rin namin alam kung anong uri ng pag-atake ang susunod na daranasin ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Kailangan kong magmadali sa lalong madaling panahon. Bago umalis si Thomas, binigay niya ang huling tagubilin, "Tito Ben, please bantayan ang kumpanya sa mga araw na ito. Kung may mangyari, ipaalam ka agad sa akin. Lalo na tulad ng sitwasyon ngayon, please huwag madaling magsabi ng oo sa lahat." Tumango si Ben. "Naiintindihan ko na ang lahat. Dapat kang pumunta kaagad sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment." "Sige." Nakatitig sa likod ni Thomas nang umalis siya, ngumiti si Ben. Tumalikod siya at tumingin sa langit sa labas ng bintana.
Pulong niya sa sarili, "Guro, matagal ka nang nawawala at hindi namin alam kung buhay ka pa o hindi. Ngunit hindi pa sigurado kung ikaw ay buhay pa o patay, mayroong isang bagay na dapat mong ipagmalaki, at iyon ay ang iyang master na ngayon ay isang may sapat na gulang. Na maaaring tumayo ng buong pagmamalaki. Master, kung makikita mo siyang master na ganito, siguradong napakasaya mo, di ba?" Ehem. Sa tagal ng pagsasalita niya ay bigla siyang umubo. Mabilis siyang naglabas ng panyo at tinakpan ang bibig. Umupo siya sa sofa at patuloy siyang umuubo. Pagkatapos niyang umubo ng ilang minuto, mamantong hininga siya. Puno ng dugo ang panyo. "Ga, parang matanda na talaga ako. Wala akong silbi ngayon. Sana bago ako pumanaw, darating ang araw na makikita ko ang Skyworld Enterprise na nawasak at ang jerk na si Conley ay maparusahan na talaga. Kung ganoon, maaari ko ring harapin ng lantaran siyang Master Scott kapag pumanaw na ako." Ehem. Ehem. Kabanata 638. Sa City Center ng Southland District, Skyworld Enterprise Building, ang opisina ng chairman. Si Conley ay tinatalakay at nagpaplano kay Ryan tungkol sa pakikitungo sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Inilatag na ang buong plano at tinatapos pa lang nila ang mga huling piraso. Ang mukha ni Conley ay napuno ng isang nakakaloko at nakakadiri ng ngiti. "Ryan, nakakagulat. Ang mga pamamaraan mo ay talagang malupit. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay tapos na ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Naunang bumagsak ang Shalom Technology, pagkatapos ay babagsak din ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Gusto kong makita kung gaano talaga kayabang si Thomas. Haha." Habang nakakaramdam siya ng saya, bumukas ang pinto ng opisina. Nagmamadaling pumasok ang kanyang sekretarya. May mali sa ekspresyon niya habang sinasabing, "Mr. Hudson, may nangyari pong mali." Ano? Nalungkot si Conley. Buong araw siyang nakatanggap ng magandang balita at masaya siya. Kaya naman, nang marinig niyang sinabi ng kanyang sekretarya na may nangyaring mali, hindi niya naiwas ang hindi nasiyahan. Tinanong niya, huwag magsabi ng mga kapos-palad na bagay sa napakagandang araw. Pinagpapawisan ng kanyang sekretarya. May nangyari talaga. "Hoy, ikaw ba?" Agad na tinabi ni Ryan si Conley at seryosong tinitigan ng sekretarya. "Anong nangyari?" Mabilis na sinabi sa kanila ng kalihim ang nangyari sa Shalom Technology kanina lang. Nagsalita siya tungkol sa lahat mula sa pag-aresto kay Mikel hanggang kay Mabel na kontrolado ng pulisya. Ang buong proseso ay inistok at binantayan ng isang tao kaya hindi ito maaaring magkamali. Matapos itong marinig ng magkapatid na Hudson, medyo tumigas ang kanilang ekspresyon. "Sige, nakuha ko. Baka lumabas ka muna." "Oo." Mabilis na lumabas ng opisina ang sekretarya at isinara ang pinto. Pagkasara pa lang ng pinto ay narinig mula sa opisina ang malakas na tunog ng paghagis ng upuan. Masasabi ng lahat na galit si Conley. Sa totoo lang, patuloy na inihagis ni Conley ang mga apat na upuan sa sahig. Pagkatapos noon, sinipa pa niya ang mga tasa at basurahan kung saan-saan at nag-aapoy na talaga ang kanyang galit. Natural na galit din si Ryan. Ngunit, siya ay medyo matalino. Kahit na siya ay galit, maaari pa rin niyang masuri ang mga problema, i-on ang computer, at tingnan ang pinakabagong mga balita. "Anong tinitingin-tingin mo pa? Bakit mo pa ito sinusuri?" Galit na sumigaw si Conley, "Sabi mo hindi magkakamali ang plano. Gumawa ka pa ng 2 koponan. Ginawa mo itong parang totoo. Tapos ano? Madali lang itong nalutas ni Thomas. Ang tanga mo talaga, Ryan. Nagtago ka sa mansyon nitong mga taon. Sumakit ba ang ulo mo?" Tao rin si Ryan at mayroon din siyang init ng ulo. At saka, sa una ay hindi siya nasa isang magandang termino ni Conley kaya agad siyang nakaramdam ng galit. Inampes niya ang mesa at galit na sumigaw, "Sino ang sinisigawan mo? Kung sa tingin mo ay hindi gumagana ang plano ko, magagawa mo ito sa iyong sarili." Nagkatinginan ang magkapatid at natahimik ang bahay. Nagalit si Conley, ngunit hindi siya walang alam. Masasabi rin niyang napakaganda at napakalalim ng plano ni Ryan. Kung siya ang biktima, hindi siya makakatakas sa pag-atake ni Ryan. Ang problema, bakit makakatakas si Thomas? Matapos basahin ang lahat ng balita, patuloy na nakasimangot si Ryan. Hindi niya ito naintindihan sa sinabi niya, si Mikel ay inaresto ng kanyang tiyuhin na si Easton Edinger. Walang mali dito. Ang problema, bakit pupunta si Easton sa Shalom Technology?
Sa teorya, ang isang taong may katayuang tulad ng Easton ay hindi malalampasan. At saka, si Easton ay tiyuhin ni Mikel, at si Easton ay labis na nagpapalayaw sa kanyang pamangkin. Walang dahilan para gawin niya ito sa sarili niyang pamangkin. Ang tanging paliwanag ay ang Shalom technology ay suportado ng mga politiko. Gayunpaman, ipinakita ng pagsisiyasat ni Ryan na ang Shalom technology ay walang political background. Ito ay isang kumpanya lamang na iniwan ni Scott at muling binuhay ni Thomas. Ito ay talagang kakaiba. Kalimutan niyon, kailangan nilang tingnan muli ang pangyayari ni Mabel. Kabanata 639. Sa bagay na ito, kailangang handgan ni Ryan ang katapangan at karunungan ni Thomas. Hindi lang alam ni Thomas sa isang tingin na pinik ni Everett ang kanyang paralyzed state, ngunit pinilit pa rin niya si Everett na ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Paanong ang isang regular na tao ay nagtataglay ng sobrang kahangahangang paraan? At saka, kahit na sabihin mo ang totoo, magagawa mo bang pilitin si Everett na ibunyag ang kanyang sarili? Sa puntong iyon, hindi naabot ni Ryan ang parehong taas ni Thomas sa mga medical achievements. Ngunit nagawa na ni Thomas ang lahat. Pinakita talaga na si Thomas ay gumawa ng deep research sa mga kasanayang medikal hanggang sa punto na kahit si Ryan ay nasa hulihan na upang maabutin siya. Mahusay Thomas. Hindi lang siya skillful, bold, at brilliant, pati ang kanyang medical skills ay nasa advanced level na rin ngayon. Nakakamangha siya. Nagkamali si Ryan. Hindi niya inaasahan na ganoon ka-advance ang medical skills ni Thomas. Nabigo na talaga si Ryan. Pangalawang beses na ito. Noong una ay inakala ni Ryan na napaka-perpekto ng kanyang plano na kaya niyang talunin si Thomas. Sinong makakaalam na may mas hihigit pa pala sa kanya? Ito ang kanyang pangalawang beses na natalo siya dahil kay Thomas. Si Ryan ay hindi kailanman natalo sa sino man dati, ngunit siya ay patuloy na natalo ni Thomas ng 2 beses. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga dahil sa emosyon. Hindi malaki ang bayan para sa kanilang dalawa. Nakaramdam siya ng kalungkutan at kawalan ng kakayahan. Sabi ni Conley, darn it. Hindi na bankrupt ang Shalom Technology. Mas marami pa ang sumusuportahan ngayon. Pagkatapos masabi ang balita, lahat ay mas sumusuporta sa Shalom Technology. Hindi sila maniniwala sa mga salitang sinabi ng ibang tao para saraan ang Shalom Technology. Kahit na gusto naming ipagpatuloy ang paninirang puri sa kanila, imposibleng gawin iyon. Siyempre, pagkatapos mong mabaigo sa paninirang puri sa isang tao, magiging ganap na iba ang epekto nito. Ang taong iyon ay magiging mas marangal, at ang kanyang imahe ay malalim na nakaugat sa puso ng mga tao. Ang aksyon sa pagkakataong ito ay hindi nakasire sa Shalom Technology. Sa halip, nakatulong pa nga ito sa Shalom Technology na mabuo ang magandang reputasyon nito. Ito ay sobrang nakakatuwa, nakakapanghinayang, at nakakaawa. Tuluyan na silang natalo. Ano na ba ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Conley. Napatitig si Ryan sa proposal sa mesa, nakaramdam din siya ng pagkabalisa. Nabigo ang nakaraang 2 perpektong plano. Magtatagumpay kaya ang planong ito na laban sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment? Ito ang unang pagkakataon na pinaghinalaan niya ang sarili niyang plano. Sa tingin mo ba gagana ang plano ko this time? Tanong ni Ryan kay Conley. Hindi ito gagawin ng mayabang na si Ryan noong nakaraan. Nangangahulugan din ito na halos kumupas na ang kanyang kumpiyansa. Paano nalaman ni Conley iyon? He gritted his teeth and said, pareho kaming nagplano nitong proposal na ito sa loob ng ilang araw at lahat ng aspeto ay inalagaan namin kaya walang dapat mangyari. Gawin mo na lang. Hindi na natin masisira ang Shalom Technology pero maaayos man lang natin ang plano sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Matatanggap ko pa rin iyon. Napaka-leisure niya sa pagsasalita pero ganoon ba talaga kadali para sa kanya na gawin iyon? Huminga ng malalim si Ryan. Maliban sa paniniwala sa sarili, ano pa ba ang magagawa niya? Bukod dito, tiningnan din niya ang planong ito mula sa pananaw ni Thomas. Kung siya si Thomas, wala siyang solusyon sa kasalukuyang plano. Kung mabaigo ang planong ito, si Ryan ay hindi na talaga makakapagsalita pa. Tuluyan na siyang huminto at hindi na siya magpapakita pa. Kumpiyansa niyang sinabi, hindi ako naniniwala. Si Thomas ay hindi maaaring maging isang Diyos, hindi ba? Gusto kong makipag-away sa kanya sa huling pagkakataon. Napatingin si Ryan kay Conley. Ngayon, pumunta kaagad at tawagan ang lahat ng namamahala sa mga sinehan sa Southland District para pumunta.
Isinasagawa namin ang plano. Kuye, ipunan mo sila ng palihim. Huwag mo na ilantad ang iyong sarili. Nakuha ko na. Matapos sumagot si Conley, umalis na muna siya. Ito ay ang huling pakikipaglaban niya kay Thomas. Mag-conquer o mamamatay. Ito ay magiging huling battle niya kaya't sinugal niya ang lahat sa Skyworld Enterprise. Kabanata 640. Sa office building ng Skyworld Enterprise, maraming ordinaryong sedan ang nakapark sa parking lot nito ng sunod-sunod sa low-key na paraan. Parang hindi naman kakaiba. Sa meeting room, ang mga tao na nakadamit ng karaniwan ay nagtipon at naupo ng magkakasama. Habang sila ay mukhang ordinaryo, sila kahit ano maliban sa ordinaryo. Kung sino man sa industriya ang nakakita sa mga tao sa silid, hindi sila makapagsalita dahil sa pagkabigla dahil lahat ng mga taong ito ay ang mga namamahala sa bawat sinehan sa Southland District. Ang grupong ito ng mga tao ay kadalasang nagtitipon sa malalaking party, ngunit sila ay nakaupo ng magkasama sa low-key na paraan na magkakasama sa meeting room ng Skyworld Enterprise. Ano ang gusto nilang gawin? Pagdating ng lahat, nakalok ang pinto ng meeting room at walang pinayagang pumasok o lumabas. Ang chairman ng Skyworld Enterprise, si Conley ay nakaupo sa head ng meeting desk. Huminga siya ng malalim bago nagsalita sa seryosong tono. Lahat ng tao dito ay eksperto sa industriya ng pelikula ng Southland District at lahat tayo ay nagtitipon dito ngayon. Tinabi ko ang layunin sa email. Pareho tayo ng target na mabubuod sa 5 salita, ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Nang marinig ng lahat ang 5 salita, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Masasabi nitong kinasusuklaman at natatakot sila sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Nais nilang maalis ang kumpanya sa lalong madaling panahon, ngunit hindi sila nang ahas na madaling hawakan ang malaking kaaway na ito. Sa pagkakataong ito, pinangunahan ng Skyworld Enterprise at nagtulungan ang lahat para harapin ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Magtatagumpay ito. Tumingin-tingin si Conley sa paligid. At ipinagpatuloy niya ang pagsasabing, mula nang binuo ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment, sa palagay ko lahat kayo ay hindi maganda ang pakiramdam, tama ba? Napakagulo ng industriya ng pelikula noon. Ang mas magulo, mas marami silang kinikita. Dahil ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment ay pumasok sa industriya at ginawang malinaw ang lahat, mas maliit ang kanilang kinikita. Nabigo rin silang kumita sa gray zone. Higit sa lahat, ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment ay may mas mataas na share ratio kaysa sa ibang kumpanya. Nangangahulugan iyon na ang isang bahagi ng kanilang kita ay napunit. Ang mga taong ito ay nadama na hindi nasisiyahan sa loob ng mahabang panahon. Pero, dahil hot-selling talaga ang mga pelikulang ipinalabas ng Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment, sila ay nagpipigil ng sarili. Ngayon, sa wakas ay may nangahas na buksan ang problema. Nang makita ni Conley na mukhang galit na galit ang lahat, ngumiti siya. Parang hindi natutuwa ang lahat sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment, kaya hindi ko nasasayangin ang oras ko dito. Sa pagkakataong ito, tinawag ko kayong lahat na pumunta dahil gusto kong harapin ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Promise, hanggat naaayos namin ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment, gagawa pa rin kami ng paraan noon. Tinimagay pa ako ng 10% pangkita sa inyo. Ang mga taong handang magtrabaho sa akin ay maaaring manatili, ang hindi, maaari kang umalis. Nilinggan ni Conley ang lahat. Palihim na nagbubulungan ang lahat sa opisina. Walang sino man sa kanila ang nangahas na sumalungat sa Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment ng mag-isa, ngunit iba ito ng marami sa kanila ang nagtutulungan. Upang kumita ng higit pa, gagawin nila. Ginoo Hudson, sinusuportahan kita. Gawin na natin ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment. Bumalik tayo sa panahong lahat tayo ay kumikita. Let's go all out at tayo bahala dito. Tuwang-tuwa si Conley sa mga sagot ng lahat. Ito ay halos pareho sa inaasahan niya. Nagbigay ng senadorya si Conley gamit ang kanyang mga kamay upang kilalanin ang lahat na manatiling kalmado bago niya mahinahong sinabi. Ang Scott's Remembrance Cultural Arts Entertainment ay isang malaking kumpanya. Kamakailan ay gumagawa sila ng kawanggawa at mayroon silang magandang pagsusuri. Hindi natin sila hawakan o ginagawa natin silang ganap na bumagsak kung gusto natin. Hindi natin siya mabibigyan ng pagkakataon na baliktarin ang sitwasyon. Para dito, naghanda ako ng isang detalyadong plano.
Kung lahat tayo ay gumawa ng kaunting pagsisikap, nangangahas akong igarantya na ang Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment ay mamamatay. Pip, pip. Isang kulay pilak na puting sedan ang nakapark sa gusali ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Bumaba si Thomas sa sasakyan. Naglakad siya papasok sa office building at nakarating sa opisina ni Ana. Nang makita ni Ana si Thomas na papalapit, medyo nagulat siya. Thomas, bakit ka nandito? May nakita lang akong balita na may nangyari sa Shalom Technology. Gusto ko sanang tumawag at magtanong. Sumagot si Thomas, halos maayos na ang mga bagay doon. Nag-aalala ako na ang kumpanyang ito ay haharapin din, kaya sinadya kong sumugod at tingnan. Ana, may nangyari ba kamakailan lang?